mo sa bukid para hindi ka mapagod Tapos, Hayaan nyo na ho yun. Pride barretta naman ang gamit ko sa muli. Mabula. Kaya mahusay magpalinis ng damit sa konting kuskus lang. pinamimihasa mo Alvin na yan. O sige, hindi siya senyorito dito sa bahay. Huwag kang magpapaatsay sa bulsong kapatid mo. Alvin, nakita pala si Mama at ang itay mo. Sinabi pa sa'yo ni Tio Sixto na kinausap siya ni Mama? Tapos maghugas. Bihira akong kausapin ng itay ito, Net. Alam mo naman yun, di ba? Da-dryer na Wala siyang nabanggit tungkol sa pagkikita nila ng mama mo. Parang nagalit pa nga raw ang Chong kay Mama. Kasi raw, pinagsabihan niya tungkol sa malamig na pagtrato niya sa'yo. Ikaw naman kasi. Hindi ka na sana nagkwento sa mama mo ng mga tungkol sa hinanakit ko kay Itay. Naawa na rin kasi ako sa'yo eh. Kaya yun, nagkwento ko kay Mama. At si Mama naman, concerned din naman siya sa'yo. Alam mo naman yun, favorite student ka noon mula pa noon. Oh, sabihin ko raw sa'yo na kahit anong mangyari, huwag ka raw hihinto ng pag-aaral. Kung talagang nahihirapan ka na raw, lumapit ka sa kanya. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Kamag-anak mo kami, no? Huwag ka nang mahiya sa amin. Lalo't future mo ang nakataya. Alam mo, paring Carpio, nararamdaman ko parang may nagsusunod kay akin. Nararamdaman ka siya inaano, parang sisto. Malaki na, ipinagbago ng inaanak ko. Habang nalalapit ang pagtatapos Sali naman natin kape ni Mama habang nagda-dryer. Oh my God, lumaki pagod ang na. ulo. Bakit mo naman nasabing lumalaki na ang ulo ni Alvin? Abay, parang nakikipagtikisan na sa akin Parang hindi na ako nakikita pag nasa bahay kami. Pagdating sa hapon, galing sa pagpasok, agad na didiretso sa kwarto at hindi na lumalabas habang nasa sala ko. Hindi na sumasabay ng hapunan sa inyo ni Limbo. Napakasama niyo. Oo nga, maraming beses ko nakikita si Alvin na galing kina Yoli. Ha? Hindi kaya ang tiyahin niyang yun ang nagsusulsul? Kung may nagsusulsul nga. Hindi ko alam. Pero sa ganito kaaga, pare, nakikita ko ng mga palatandaan ng nakatakdang mangyari. Nakapag tapos na yung inaanak mo, ha? Lalantak na rin ng layas ang gagong yon. Tayo naman magtitikip mo ate sa nampay kanina. Maniwala ka Ang sa akin, ating pare. Sasalang ko siya tinipon. sa bibig. Pero ang kutob ko hindi. Nagmanang Alvin yan sa taksil kong asawa. Kaya wala na rin akong gana sa inaanak mo. Paano kung gaganang magpaaral sa ganyang klase anak? Pare. Ah, Bitawan mo nga ang kutsilyo. Nakakatakot kasi. Palato naman yan. Hindi kaya nakakalata rin si Alvin na Ano? matabang ang pakitungo mo sa kanya. Kaya inilalayo na rin niya ang loob niya sa'yo, pare. Kung makahalata man siya, bahala siya sa Pare. buhay niya, pare. Kutsilyo mo. Ay, ano? Total, pare, makinig ka sa akin. Sa ugali niyang yun, hindi talaga ako umaasang makakasama ko siya hanggang sa aking pagtanda. Ang alam kong makakaramay ko pagtanda ko, ha? Oh. Ang panganay ko lang, si Lemuel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
ka ng mga damit mo. Aalis ka ba? Doon na ako titira kina Chayoli, Kuya Lemuel. Parang tau-tauhan na naman ako dito sa bahay natin. Sino nagsabi sa'yo tau-tauhan ka rito? Hindi na kailangang may magsabi pa sa akin. Ramdam ko yun, Kuya. Kitang-kita ko sa kilos at pagtrato ng Itay sa akin. Pakiramdam ko parang ikaw lang ang anak ng Itay. Parang ibang tao ang turing niya sa akin. Ano pa yung pinagsasabi mo? Kita mo nga pinag-aaral ka pa sa college. Pinag-aaral niya nga ako. Pero parang napilitan lang siya. Hindi ko makita ang totoong suporta niya sa pag-aaral ko. Hindi sapat sa isang estudyante na makapag-enroll lang. Dapat naroon lagi ang pag-alalay sa akin sa mga gastos. Kung di sa tulong ng malayong kamag-anak natin na si Tia Eden. Lalo na si Tia Yoli. Baka noon pa ako nahinto sa pag-aaral. Uy, nakikita mo naman, di ba? Gipit din tayo. Kaya hindi maibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Konting tiis, tol. Konting pang-unawa sa tatay natin. Noon ko pa siya inuunawa, Kuya. Sinasabi ko sa sarili ko na problemado lang siguro ang Itay. Kaya ganun ang pagtrato sa akin. Pero hindi. Kitang-kita ako. Iba ang pagtrato niya sa'yo. May lambing siya sa'yo. Laging mahinahon. Sa akin, parang ibang tao siya. Malamig. Tiwalag. Parang ibang tao. Problemado lang ang Itay, kaya ganon. Kasi nga nilayasan tayo ng nanay natin. Nang umalis si Inay, pare-pareho tayong nawalan. Si Itay, nawalan ng asawa. At tayo, ako, nawalan ako ng ina. Alam mo pala eh, si Itay nang gumanap na ama at nanay natin mula nang umalis si Inay. Kung naging ama at ina man siya, sa'yo lang yun. Pero sa akin, hindi. Araw-araw para akong namamalimos ng pansin. Nangihingi ng atensyon. Kaya aalis na lang ako. Hirap na akong pakibagayan siya. Habang inaabot ko siya, lalo naman siyang lumalayo. Kung talaga nahihirapan kang pakisamahan ng natin tatay ang mo. ating Abay, Daisy. Subhanallah. Salamat po, Chayoli. Ito ang magiging kwarto mo, ha? Alam mo, ito ang dating silid ko. ating dinadryer. Nang mamatay ang mga lolo't lola mo, lumipat naman ako doon sa kwarto Yung nila. ating Kaya dinadryer. matagal itong napakante. My God. Ngayon pong umalis na ako sa puter ng Itay. Luto, hugas, laba, sampay, tiklop, Huwag ka mag-alala. alaga. Ako na ang bahala doon. Total, mahigit 1 taon na lang naman at magtatapos ka na. Mairaraos na natin yung mga pangangailangan mo hanggang makagraduate ka. Tumunog na nga pala. Salamat po, Chayoli. Doon natin. Salamat po. Lagay naman natin sa Napakalaking taas. tulong po nito. Kaya hindi ako naghihintay ng 20 bayad. minutes sa taas naman. Kung maalala mo ko pagdating ng araw na may trabaho ka na, edi salamat. Ang importante lang sa akin, maging maganda ang kinabukasan mo. 20 minutes sa taas. Natin cinnamon. Pagpatuloy ang pagsasampay. Yan ang sampayin ko. Dinarayo ko. Sampay. Tay, pinipigilan ko po si Alvin pero hindi nagpaawat. Umalis pa rin siya. Doon na raw siya dito na kina Chayoli. Kung yun ang gusto niya, bahala siya.